At kaugnay na balitang yan, nagtaas na ng alerto ang Philippine National Police kaugnay ng isinasagawang pagtitipon sa EDSA White Plains. Alamin natin sa puntong ito ang update sa security situation doon mula kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes po, magandang tanghali po. Major, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa bahagi nga po dito sa EDSA White Plains? We understand kanina pong bandang alas 9:30 nasa 9,000 na yung mga kalahok doon sa ginagawang pagkilos protesta. Kumusta po ang seguridad natin doon at nadagdagan po ba ang bilang? Yes. Sa kasalukuyan po, nananatiling mapayapa at maayos po ang sitwasyon dito sa bahagi ng EDSA White Plains. Patuloy po nating minomonitor ang lugar at wala naman po tayong namomonitor na anumang insidenteng may kinalaman sa kapayapaan at kaayusan. Batay po sa ating pinakahuling monitoring, tinatayang nasa humigit kumulang 11,000 ang bilang ng mga lumalahok dito sa pagtitipon. Nananatili pa rin pong nakaantabay ang ating mga kapulisan sa lugar para po tiyakin ang kaligtasan ng publiko, maayos na daloy na po at mapanatili po ang kaayusan. Major, ano po ang naging agarang hakbang ng NCRPO matapos nga po itong biglaang pagdagsa ng mga nakibahagi sa pagtitipon sa EDSA White Plains? At ilan po ang naging deployment at paano nyo po na ipakalat ang mga pulis sa lugar? Ito po bang 800 na i-deploy natin tauhan mula po doon sa paunang impormasyon? Madadagdagan pa ba ito or ma-augment pa ng ibang personnel? Sa ngayon, agad po tayo nagpatupad ng kaukulang deployment at crowd management measures para mapanatiling maayos ang sitwasyon. Sa kasalukuyan po, meron po tayong nasa 1,723 na PNP personnel mula po sa NCRPO ang nakadeploy po dito sa area ng White Plains EDSA. Naka-strategic deployment din po ang ating mga kapulisan sa lugar kung saan gaganapin ang pagtitipon para po mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, matiyak yung kaligtasan ng publiko at syempre mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko sa pakikipagtulungan natin sa NMDA habang patuloy po namang itinapatod na natin ang maximum tolerance at ang kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang salubin. Okay. Major, linawin lang po natin, wala po bang permit ang isinagawang pagtitipon? At sa ilalim po ng umiiral na batas, paano po hinaharap ng NCRPO yung ganitong sitwasyon habang iginagalang pa rin po natin ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon? Sa kasalukuyan po, wala pa pong permit na may ipresenta sa atin para sa isinagawang pagtitipon nila dito sa EDSA White Plains. Gayunpaman, patuloy po natin iginagalang ang karapatan ng bawat mamamayan sa mapayapang pagtitipon, alinsunod po sa umiiral na batas. Ang aming pong pangunahing prioridad sa ngayon ay mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, matiyak ang kaligtasan ng lahat at tiyakin ang anumang pagkilos ay mananatiling mapayapa sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng maximum tolerance at patuloy na koordinasyon sa mga organizers at sa iba pa po nating kinauukulang ahensya. Okay. We understand, Major, na lahat po tayo may karapatang ilahad ang ating mga saloobin sa pamamagitan nga po ng ganitong mga pagtitipon. Pero kung wala pong permit, ito pong aktibidad na ito na nakakaabala sa mga pangunahing lansangan, kagaya nga dyan sa may EDSA, bakit po pinili ng NCRPO na pairalin ang maximum tolerance sa halip na agad na paalisin o dispersal ang gawin sa mga nagtipon? At ano po ang naging batayan ng desisyong ito? Ang pagpapatupad po natin ng maximum tolerance ay alinsunod po sa umiiral na batas at polisiya po ng Philippine National Police. Hanggat mapayapa po ang pagtitipon at walang paglabag sa batas, tungkulin po ng kapulisan na igalang ang karapatan sa mapayapang pagtitipon habang pinananatili po natin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Sa ngayon po patuloy naman po yung ginagawa nating pakikipag-usap sa organizers. Ganun din po yung ating mga kasamahan, counterpart agencies natin para po ma-ensure na yung kanilang malakihang pagtitipon na ito na sa ngayon po inaalam natin kung hanggang anong oras o hanggang saan po ang kanilang pagtitipon ay masisiguro po natin na yung mga hindi po sasali ay hindi naman po sila ganun talagang maaabala. Kaya po ginagawa po natin ang lahat para po yung daloy ng trapiko ay mas naisaayos po natin para hindi naman po maabala yung ibang hindi naman po kasama dito sa mga pagtitipon nito. Okay. Ayon po sa mga nakalap nating ulat, Major, nagkaroon po ng komosyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga miyembro nga po nitong pagtitipon na ito. Ano po ang update dito? Kumpirmahin po namin kumusta po yung policewoman na nasaktan daw po, nasugatan nung sinusubukang paalisin yung isang tourist bus na humarang dyan sa may bahagi ng White Plains EDSA. Sa ngayon po, yung ating pong policewoman na yan ay nasa PNPGH kung saan po nag-undergo siya ng x-ray para malaman po ng ating sala po ba siyang
tinamo mula po dun sa pagkasagi po sa kanya ng bus. Nagkaroon nga po tayo ng pansamantalang komosyon kanina, ngunit agad naman po itong naagapan ng ating mga kapulisan sa pamamagitan po ng nahinahon at professional na crowd management. Sa kasalukuyan po, maayos naman na po ang sitwasyon at wala na po tayong naitalang malubhang insidente. Patuloy po rin natin pinapatupad ang maximum tolerance para po mapanatiling pa ang pagtitipong ito. Okay. Sa matinding pagsisikip naman po ng daloy ng trapiko, Major, kumusta po ang inyong ugnayan sa MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para po mabawasan o maibsan ang epekto nito, lalo-lalo na sa mga motorista at commuters nating mga kababayan na gusto lamang pumunta sa kanilang mga pinagtatrabahuhan? Ito po yung ating ginagawang pakikipag-ugnayan sa MMDA at concerned local government agencies para sa traffic management at pagpapatupad po ng mga traffic routine kung kinakailangan. Layunin po nating mabawasan ang epekto sa mga motorista at commuters habang tinitiyak po ang kaligtasan ng publiko at ng maayos na daloy ng trapiko. Sa ngayon po, inaayos po natin itong kahabaan ng EDSA kung saan po yung po mga nakahambalang na mga sasakyan ay pinipilit na po nating itabi para po hindi na lamang isang lane yung nadadaanan northbound ng ating mga motorista. Patuloy po nasa ayos ng MMDA yung daloy ng trapiko, kaya po nakikiusap po kami at ng konti pang pasensya sa ating mga kababayan. Okay. Major, kumustahin din namin yung ibang pagtitipon na ginagawa sa ibang lugar gaya sa Liwa, sa Bonifacio at sa Menjola. Kumusta po ang sitwasyon doon? May liwasang Bonifacio po. Sa ngayon po, nagde-disperse na po yung ating mga protesters doon. As of time po, nasa 100 na lamang po yung mga participants na nandun. Okay. Now, meron po ba nabanggit niyo po kanina, Major, na inihintay niyo po yung karagdagang impormasyon mula sa mga organizer kung ilang oras, kung hanggang kailan sila mananatili dyan sa may EDSA White Plains. Pero maliban po doon, meron po ba kayong naging kasunduan sa pagitan po ng NCRPO at mga organizer hinggil po sa pananatili nila sa lugar at pagpapanatiling bukas ng mga pangunahing kalsada para nga po sa aktibidad na ito? Patuloy po yung ating ginagawang koordinasyon sa mga organizers. Sa ngayon po, wala pa po silang binibigay na tiyak na oras ng kanilang pagdating. Ngunit nananatili pong bukas ang komunikasyon para po mapanatili po nating mapayapa ang sitwasyon at mabawasan po ang epekto sa daloy ng trapiko at ganoon din po sa ating mga publiko. Ngayon po ating pag-uusap ay tuloy-tuloy sa kung hanggang saan, hanggang anong oras po yung kanilang magiging pagtitipon dito sa EDSA White Plains. Okay, panguli na lamang, Major. Alam po namin kayo po'y abala dyan. Mensahe at paalala nyo po, lalo na po sa mga participants at maging sa mga apektado motorista ng public assembly dito po sa EDSA White Plains. Sa ating po mga kababayan na nakikibahagi sa emergency rally na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo ngayong araw sa People Power Monument, maging sa Liwasang Bonifacio at iba pang bahagi ng Metro Manila, nagpapasalamat ang NCRPO sa inyong patuloy na pagtulungan at maayos na pagsunod sa mga itinapatupad na security at traffic measures. Ang inyong disiplina at pagiging responsable ay mahalagang parte upang mapanatiling mapayapa, ligtas at maayos ang pagdaraos ng ating aktibidad. Sa ating pong mga motorista, commuters at sa iba pang miyembro ng ating community, hinihiling po namin ang inyong pangunawa sa pansamantalang epekto ng aktibidad na po ito, lalo na po sa daloy ng trapiko at sa ilang pangunahing lansangan. Makatutulong po ang maagang pagbiyahe, paggamit ng alternatibong ruta at ang pagsunod sa mga traffic advisory at direktiba po ng mga otoridad upang maging maayos ang paggalaw ng lahat. Patuloy pong nakaantabay ang NCRPO at nakikipag-ugnayan sa mga organizers, mga lokal na pamahalaan at ganoon din po sa iba pang concerned agencies para matiyak po na matatapos ang emergency rally ng mapayapa, ligtas at walang anumang hindi kanais-nais na insidente. Okay, Major, pahabol na lamang po, nabanggit niyo po na kinukuha niyo po yung impormasyon kung gaano sila katagal dyan sa may EDSA White Plains. Kung sakasakali po makuha niyo na yung detalye na yon, kung hanggang anong oras lang sila doon, saan po maaaring malaman ng ating mga kababayan itong impormasyon na ito para at least makapag-adjust sila sa kanilang mga biyahe? Magbibigay po kami ng update sa kung ano po ang magiging pag-uusap, ano maging final po na pag-uusap regarding po dito sa ginaganap nilang pagtitipon para po na rin sa kaalaman ng ating publiko, lalo na po dun sa mga nag-aabang ng pagluwag dito sa EDSA. Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO.